kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Sa kanyang unang laro pabalik sa Madison Square Garden, hindi nag-aksaya ng oras si Donte DiVincenzo ng Minnesota Timberwolves na magsalita laban sa kanyang old team, ang New York Knicks. Habang nasa free throw line, ilang minuto pa lang ang nakakalipas sa preseason game, nagpasalamat si DiVincenzo sa Knicks para sa pag-trade sa kanya at nagbigay pa ng isa pang mensahe marahil kay Rick Brunson o Coach Tom Thibodeau. Ganito ang mangyayari kapag hinayaan nila kayo na patakbuhin ang laro. Yan ang sinabi ni DiVincenzo sa bench ng Knicks. Mahigit isang linggo lang ang nakalipas, sumulat si DiVincenzo ng emosyonal na pamamaalam sa Knicks na tila higit na para sa mga fans kaysa sa mismong organisasyon, lalo na sa naging reaksyon niya. Maraming salamat fans, maraming salamat sa isa sa pinakamagandang season ng buhay ko. Ang enerhiya, pagmamahal, tapang at kasiyahan na naramdaman namin, sabi ni DiVincenzo. Isang season lang ito pero isang hindi malilimutang season. Salamat sa pansamantalang pagpatuloy sa akin sa inyong makasaysayang legacy at sa inyong maalamat na pamilya hanggang sa muling pagkikita. At pagkatapos ng laro, kinailangang pumagitna ng mga kakampi upang paghiwalayin sina Rick Brunson at DiVincenzo. Mukhang isang bagong rival ang umuusbong sa pagitan ng Knicks at Timberwolves. Kaya bang maging isang matinding rivalry ng dalawang team na naglalaro lang ng 2 beses sa isang taon? Hindi gaanong karaniwan ang ganitong rivalry lalo na't magkaibang conference sila. 2 linggo na ang nakalipas, ipinadala ng New York Knicks sina DiVincenzo at Julius Randle sa Timberwolves kapalit ni Karl Anthony Towns sa isang iglap na tapos na ang tinaguriang Nova Knicks. Sa pagtanaw sa naging kalamangan ng Boston Celtics noong nakaraang season sa Eastern Conference, makatuwiran na naramdaman ng Knicks ang pangangailangan na gumawa ng malaking hakbang. Samantala, mas maluwag ang kalagayan ng Timberwolves dahil mas maganda ang kompetisyon sa Western Conference. Sa pagitan ng Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Denver Nuggets at Timberwolves, maaaring magbago ang kapalaran ng kahit anong team sa kanlurang bahagi. Nagbibigay si DiVincenzo ng mataas na kalidad na scorer mula sa bench ng Timberwolves. Noong nakaraang season, nagtala siya ng personal best na may 15.5 points per game at naging mahalagang bahagi ng postseason. Anthony Edwards. Siya lang ang kailangan mong malaman tungkol sa Minnesota Timberwolves sa papasok na season dahil kapag may gustong patunayan at may paraan, si Edwards ang magpapakita. Ginawa niya ito nang dalhin niya ang Timberwolves sa Western Conference Finals noong nakaraang season at nag-step up siya sa iba't ibang pagkakataon para sa Team USA sa Olympics ngayong summer. Hindi mahirap na sabihing si Edwards ay isa sa top 10 players sa liga ngayon, lalo na't mayroon siyang parehong killer mentality na taglay ni na Michael Jordan at Kobe Bryant, kung saan hindi nila pinapahintulutan ng iba na idikta ang kanilang laro. Magsisimula ang regular season ng Minnesota sa kanilang pagbisita sa Los Angeles Lakers sa Martes, Oktubre 22. Sa ibang balita naman, pinaupo ni Coach Steve Kerr ng Warriors sina Stephen Curry at Draymond Green nitong linggo at hindi dahil sa kanilang laban kontra sa Detroit Pistons na palaging nahihirapan. 2 ang dahilan. Una, upang bigyan ng kanilang karaniwang pahinga ang mga veterano sa isang laro sa preseason. Ikalawa, upang makita kung ano ang magiging itsura ng Warriors nang wala sila. Gusto kong makita ang lahat ng aming mga batang players. Sabi ni Kerr 2 oras bago magsimula ang laro. Gusto kong makita silang gumawa ng susunod na hakbang at maglaro ng maayos ng magkasama. Naglalaro para sa isa't isa, lahat ng ganoong bagay. Nakuha ni Kerr ang gusto niya dahil nagkaroon ng double-digit na lead ang Warriors sa huling bahagi ng first quarter at napanatili ito sa 111-93 na tagumpay sa Chase Center. 6 na players ng Warriors ang nagtala ng double figures, pinangunahan ni Moses Moody na may 14 points, nakapagtala si Trayce Jackson-Davis ng 12 points, 10 rebounds, and 3 blocks. Narito ang 3 mahahalagang points mula sa laro kung saan itinuloy ng Golden State ang kanilang perpektong 4-0 record sa preseason. Nang hindi magtagumpay ang kanilang paghahanap ng mga star players ngayong off-season, tumutok ang Warriors sa pinakamahalagang aspeto sa NBA ngayon, ang 3-point shooting. Kitang-kita ito sa unang 3 preseason games, ngunit lalo itong napatunayan laban sa Pistons. Naitala ng Warriors ang 10 sa kanilang unang 11 3-point shots at nagtapos sa 18 of 39 shooting mula sa labas na may 46.2% 3-point percentage. Ito ay higit pa sa sapat upang mabalanse ang kanilang 45.8% shooting mula sa loob ng arc.
siyam na iba't ibang player ang nakapasok ng kahit isang 3-point shot, kung saan nagtala si Buddy Hield ng game high na 4 na 3-pointers habang sina Jonathan Kuminga at Lindy Waters ay may tig-3. Nakagawa rin ang rookie center na si Quinten Post ng kanyang unang 3-pointer ngayong preseason sa kanyang 2-way contract. Ang Warriors ay pumasok sa laro na may average na 44.7 3-point attempts per game, pangatlo sa likod ng Boston at Minnesota. Ang kanilang 38.8% shooting mula sa labas ay pangatlo rin. Ngayon, umaabot na ito sa 40.5% mula sa 3-point range. Matagal nang mahilig ang Warriors sa 3-point shooting at ngayon, mas lalo pa nilang minahal ito sa kanilang bagong roster. Sa kanilang ika-4 na preseason game, ipinakilala ni Coach Steve Kerr ang kanyang ika-4 na starting lineup at ito ang unang lineup na walang Curry o Green. Ang mga starters ay sina DeAnthony Melton, Brandin Podziemski, Kuminga, Moody at Jackson Davis. Lahat ng 5 ay nakapagsimula na sa kahit isa sa 3 naunang laro. Paano ito nagmukha? May ilang mabagal na sandali, lalo na sa opensa, ngunit nabawi ito ng mahusay na 3-point shooting at rebounding. Ang maganda, bagaman hindi naging maganda ang shooting ni Melton, nagbigay siya ng maraming subtle contributions na nakatulong sa kanyang team, kabilang ang mga matatalinong pasa na nagresulta sa 5 assists sa kanyang unang 15 minuto. Nakapagtala naman si Jackson Davis ng 3 blocks, 2 dito sa isang possession. Ang hindi maganda ay si Podziemski ay may 4 na turnovers sa first half, karamihan ay dahil sa pilit na mga pasa. Hindi rin naging maganda ang shooting ni Melton sa simula na may 2 of 9 mula sa field sa first half at nagtapos sa 2 of 11, kabilang ang 1 of 4 mula sa labas. Maliban na lang kung maimpluwensyahan ng injury o pahinga, hindi na ulit makikita ang lineup na ito sa regular na season. Hinabol at kinuha ng Warriors si Buddy Hield na may pag-asang mapupunan niya ang pangangailangan sa shooting na iniwan ni Klay Thompson. Sa ngayon, nagagawa ito ng 8-year veteran. Nagtala si Hield ng 12 points in 4 of 8 shooting mula sa field, kabilang ang 4 of 6 mula sa labas. Sa 4 na laro, siya ay may average na 12.2 points per game in 18 of 30 shooting, kabilang ang kahangahangang 13 of 22 mula sa 3-point range. Naglaro si Hield ng 13 minuto laban sa Pistons at umabot na sa kabuang 66 minutes sa 4 na preseason games. Nakapagtala siya ng 53 points sa panahong iyon na may shooting percentage na 60% sa kabuuan at 59.1% mula sa labas. Noong nakaraang season, sinubukan ni Coach Steve Kerr si Thompson bilang Golden State's 6th man upang magkaroon ng firepower mula sa bench at mapanatili ang oras ni Klay sa court. Ngayong wala si Thompson, halos sigurado na si Hield ang gagampanan ng papel na iyon. Si Buddy Hield ay kasalukuyang mayroong highest 3-point percentage ngayong preseason sa mga nangungunang 50 players sa 3-point attempts sa preseason. Ang kahusayan niya sa pag-shoot mula sa labas ay nagpapakita ng malaking potensyal na maging isang mahalagang bahagi ng offense para sa kanyang team sa darating na regular season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.